Ibinabalik ng guro ang dalawang itlog. Hayaan mo akong pumili kasama ang nakababatang kapatid ko. Si ate ang unang pumili ng kumikislap na itlog ng phoenix. Itinira sa akin ang ordinaryong itlog ng ahas. Araw-araw ko siyang inaalagaan na parang alaga ko. Pero nang magbagong anyo siya, araw-araw pa rin niyang sinusundan si ate. Ipinanganak na may pambihirang galing si Yuyaw. Walang kapantay ang itsura. Siya lang ang bagay na maging kapareha ko. Kung totoong gusto mo ako, dapat nga ay buuin mo ako. Nagdatingan din ang mga kapatid na alagad para mangumbinsi. Ipinanganak na may marangal na dugong Diyos si Xiao. Isa siyang dating na siyam na buntis. Walang hanggan ang hinaharap niya. King Yun, kailangan mong harapin ang realidad. Huwag kang magpaalipin sa mga ilusyon. Hindi mo lang inuuto ang iba. Pati sarili mo, niloloko mo. Ang ahas na napisa ko sa sariling kakayahan. Bakit ko ibibigay sa iba? Ako na ang nagpakain, hindi ba dapat ako rin ang makakain ng sarap? Ngayong gabi, bubunutin ko na ang kutsilyo at katayin ko siya. King Yun, ikaw, ang lakas ng loob mo ah. Bakit, ano bang hindi ko kayang gawin? Kung akin, akin. Gusto kong katayin, katayin. Gusto kong pakuluan, pakuluan. Guro, ang itlog na ito ay talagang bagay sa akin. Parang may tadhana nga sa dilim. King Yun, kalmado ka talagang tao. Kaya mong tiisin ang pag-iisa. Ang itlog ng ahas na ito, sa iyo na lang at palakihin. Kahit sa dami ng karanasan ko, naniwala pa rin ako. Sa wakas, nakita ko siyang nabiyak at lumabas. Pero ang mga matang iyon, mas lalo na lang hindi maalis sa akin. Ang bait talaga sa akin ni Baizen. Pumunta sa malaking plano niya. Pumunta sa katuparan niya. Dagdag ulam ngayong gabi, sopas ng ahas. Nye. Kuno ay supling ng siyam na buntis. Marangal ang dugong Diyos. Tama, gagamitin ko para lumakas ang katawan ko. Ang pakiramdam na ito ay ibang-iba sa pakiramdam ng gamot na iniinom ko araw-araw. Mas dominante at diretso ang puwersang ito. Parang may isang switch na nakatulog sa kaibuturan ng katawan ko. At pinukaw ito ng dugong laman mula sa supling ng siyam na buntis na ito. Biglang gumalaw ng marahas. Ang magulong pagsipsip sa pinagmulan. Ito na ang tunay kong talento. Mula noon, mabagal ang paglinang ko. Hindi dahil bobo ako, kundi dahil ang espiritong kinang mundong ito ay talagang kulang para gisingin ang natutulog kong katawan. Tanging ang pagsipsip sa mga pinagmumulan ng buhay na may napakalakas na bisa, at sa lakas ng dugo, ang makapagdadala sa akin sa tunay na daan ng paglinang. Ek, talaga bang ganyan kakalupit? Hindi pa sapat na inagaw mo si Xiao mula sa akin, susunod ka pa talaga. Talaga. King Yun, napakalupit na mga paraan mo. Talagang walang hiya at parang nababaliw ka na. Napagpasyahan na ng sekta na tanggalin ka sa tungkulin. At linisin ang pintuan. Dahil sa pananakit mo sa kapwa alagad at guro. Hindi mo ba nakalimutan na si Xiao ay alaga ko? May isang alituntunin ang sekta. Bawal sa alagad ang gawing personal na ari ang sariling alaga. Ek, kahit si Baizen ay alaga ko. Matagal ko na siyang kasama. Paanong wala akong mararamdaman? Bakit ka naman ganyan kalamig ang dugo? Siya ay lahi ng siyam na buntis. Napakahalaga ng dugo. Mahalaga na, pag-aari ko pa. Hindi sumusunod ang gamit ko. Gusto niyang tumakbo kasama ng iba. Masama ba ang kumain ng karne kapag nakapagpatay ako? Talaga bang gusto mong maging katulad ng ate mo? Laging mas maganda ang gamit ng iba. Ate, bakit ka ganyan kapangit umasta? Mataray at maangas. Kahit anong sabihin mo, ang alagang espiritu ay akin. Pero nananatili kang walang puso. Isang walang awang nilalang.
Wala kang awang pagsalita sa kapwa mong alagad. Talagang wala kang kabutihang loob. Ganyang klase ng puso. 3 taon akong nag-isip sa bangin ng mga halimaw. Ang bangin ng mga halimaw. Puro nakakatakot na halimaw na may mataas na dugo ang nandyan. Ayos na ayos. Sa ilalim ng bangin, may dati ng wasak na sinaunang larangan ng labanan. Magulo ang espiritual na hangin. Makapal ang mabahong usok. Pati mga ibinilang goroon, maraming mababang uri ng halimaw na nailahad sa labas at nawalan ng kontrol. At ang mga mababang nilalang na halimaw na itinapon. May sabi-sabing ang mga nalalabing kaluluwa ng sinaunang halimaw ay gumagala pa. Ibig sabihin, may gumagamit ng kutsilyo para magnakaw ng manok. Guro. Ate, kasalanan niya, hindi dapat hatulan ng kamatayan. Pabigatin ninyo ng kaunti ang parusa. Handa akong akuin ang bahagi ng parusa para kay ate. Napagdesisyonan na ng guro. Wala nang maraming salita. Mabuti pa ang alaga mong ibon, ano? Bawal ang lugar na ito. Malinaw na kusina ito. Lalo pang gumaling ang kultibasyon. Ang bilis ng pilak na kuko na leopardo ay ayos pa rin. Pero medyo maasim ang karne. Kapag iniihaw, mas masarap kung may dagdag na sili. Masyadong matigas ang balat ng higanting butiki na nakabaluti. Mabisa man sa apoy, pero napakasarap gawing sabaw. Maputi at malapot ang sabaw. Malakas na pampatanggal ng lason. Masulit pa kaysa sa dating palaka. Pinakamainam kapag ginisa ng mabilis. Ang kultibasyon ay maayos na aangat. Lalakasan din ang katawan. Dobleng ulong hangin na ahas. Subukan ng bagong paraan. Guro. Sobrang bigat ng mabahong usok sa bangin ng mga halimaw na ito. Buhay pa ba talaga si ate? Talagang nag-aalala ako. Matibay ang buhay niya, hindi basta mamamatay. Pagtiyagaan mo na lang dito ang ganyang ugali. Hindi naman sigurong masama sa kanya. Ayos lang. Sayang lang ang kasing halagang dugo ni kapatid na Zaoy. Kung buhay pa siya, tiyak na magkakaroon sila ni Xiaojin ng pagtutugma ng dugo. At sabay pang unlad. Yuyaw, ate. Huwag mo nang sayangin. Nakaawa na ang kapatid na White Zen. Ikaw na Phoenix, purong dugo ka pala. Napakalaki ng potensyal mo. Sa hinaharap, tiyak na makakayang lumipad sa kalangitan. Ang sa akin lang, baka nagpadalus-dalus lang si ate. Kung aamin siya at Yuyuko, ibibigay ba niya? Kahit wala na si kapatid na Zaoy. Pero sigurado akong magpapakita pa rin ng awa ang guro. At bibigyan siya ng bagong pagkakataon na magbago. Bakit pa sa madilim at walang pag-asang ilalim ng bangin? Nagdurusa ka ng ganyan. Ang hinihintay mo ay ang pagkakataong ito. Ate, ano ang gagawin mo? Bitawan mo agad si Xiaojin. Hawakan mo si King Yun. Naglakas loob kang saktan siya. Malamang ni minsan ay hindi niya naisip. Nasa sekta sa mundong ito, may mga ngahas na tratuhin siya ng ganito, siya na napakataas ng katayuan. Kung ano-ano ang ibinibigay niyang dagdag na pahirap na siya mismo ang nagdala sa sekta. Paano ko naman siya matitiis na pabayaan? Akin ang maliit kong ginto. Akin ang aking phoenix. King Yun, pinatay mo siya. Ikaw pala ang pumatay sa kanya. Siya ang aking likas na espiritong alaga. Siya ang magiging kapareha ko sa hinaharap. Ano bang pinagsasabi mo? Guro, ikaw pa ang gusto mong ako ang magpasya para sa alagad mo. Siya ang pumatay sa sariling nakababatang kapatid sa sekta. Tapos ngayon, pinatay pa niya si Jinbao. Gusto niyang putulin ang daan ko. At wasakin ang lahat ng akin. Kasalanan mo, sa araw na ito ibubulid kita sa lupa at kaluluwa mo'y dudurugin ko. Para maaliw si Feng Huang sa espiritu ng langit.
Ibubulid sa lupa ang kaluluwa at dudurugin ang espiritu. Para maaliw si Feng Huang. Guro, isang tanong lang. Ako, si King yun, hindi ba alagad mo rin? Rebeldeng alagad, huwag kang magsalita ng walang saysay. Sinaktan mo ang kapwa alagad mo. Pinatay mo pa ang espiritong alaga. Hindi mapapabulaanan ang ebidensya. May gana ka pang magdahilan. Ang espiritong alaga ng kapwa alagad mo. Pinagtaasan niya ng tingin ang aking puting ahas. Kaya napilitan kayong pilitin akong magbigay daan. Hinahanap lang ng Phoenix niya ang sariling kamatayan. Ikaw pa ang gusto mong kunin ang buhay ko. Mula bata hanggang matanda. Ang pinakamagandang mga yaman ay kanya. Lahat ng pagkakamali ay akin. Lahat ng pagdurusa, ako ang dapat magdala. Dahil lang maganda ang talento niya. Dahil lang umiiyak siya. Dahil lang siya ang babaeng minabuti mo ng tadhana. Kung gayon, ano ba ako? Noong mga panahong dinala mo ako pabalik sa sekta. Hindi ba para lang pala ito sa araw na ito? Para gawin akong tapakan sa pag-akyat niya sa landas tungo sa pagiging immortal. Isa ba akong kagamitang pwede niyang isakripisyo kahit kailan? Sagutin mo ako. Guro. Matalim ang dila. Magulo ang paningin at pandinig. Di mapapatawad ang kasalanan mo. Kung gayon. Mula ngayon, ako at ikaw. Ay putol na ang ugnayan at walang utang na loob ang sektang King Shan. Sa isang alagad lang na nasa yugto pa ng pundasyon. Karapat dapat lang naputulin ang ugnayan niya sa akin. Ikaw na demonyo, ano ang ginagawa mo? Ang paglakas ng panloob na dugo ng makalangit na halimaw ay kayang salungatin kahit ang pagpigil ng kasamaan. Sa sandaling ang pagtawid ng antas ay mabasag. Ang lakas ay aagos sa buong katawan na parang pagsabog ng bulkan. At ang bigat na pumipigil sa dibdib ay agad maglalaho. Sa halip, dadaloy ang isang napakalakas na kapangyarihang kayang kontrolin ang lahat. Basagin mo. Mukhang ikaw na guro ay ganyan lang pala. Ano ba talaga ang nakuha mo? Pamana ng demonyong daan. Hindi kita mapapabayaan. Guro, mag-ingat ka. Ang suntok na ito ay kabayaran sa maraming taong pagtuturo mo. Matandang hukluban. Sino ngayon ang tunay na may kasalanan? Ang presyong naramdaman mo kanina ay ang bigat ng guro. Ano ang nangyari? Parang galing sa direksyon ng bangin ng mga halimaw ang dating. Siguro mismo ang personal na kikilos, siguradong. Nga. Kapatid na King yun. Bakit siya nakalabas? Nasa kamay niya ang Phoenix. Ang presensya niya ay parang nasa tuktok na ng Yuaning Realm. Paano nangyari? Kagabi lang. King yun, bakit ka napadpad dito? Ano ang ginawa mo kay kapatid na Yuyao sa Phoenix na ito? Nasaan ang guro mo? Guro. Ang ibig mong sabihin, yung matandang may favoritism. Sinubukan pa niyang patayin ako kasama ang paborito niyang alagad. Kaya pinabagsak ko siya. Impossible. Baliw ka ba at naglalakas loob kang magsalita ng ganyang kalokohan at dungisan ang pangalan ng guro? Hindi ako naniniwala. Kung gayon, puntahan ninyong tingnan mismo. Baka nakahandusay pa siya sa gilid ng bangin. Kung swertihin, baka may kalahati pa siyang buhay na makuha. Tungkol sa inyo naman, noong itinapon ako sa walang hanggang lupain. Kasama rin kayo. Mula ngayon, ako na, si King yun, ang mamumuno sa sektang King Shan. May tututol ba? Lumuhod at yumuko sa pinuno.
Pinuno, maawa po kayo. Alam ko na talaga na mali ako. Kasalanan ko na. Nalagi akong naiinggit sa mga bagay ni kapatid na babae. Hindi ko dapat inisip na mas mataas ang dugo ni kapatid na Marshall. At nagkaroon ako ng kung ano-anong balak. Hindi ko rin dapat pinabayaan si Phoenix na saktan kayo. Patawarin po ninyo ako dahil sa pagkakaibigan natin noon sa iisang sekta. Patawad na po. Hindi na po maulit. Pinuno. Nabulag ako noon at hindi ko nakilala ang tunay na dragon. Hindi ko kayo nakilala ng tama. Ang laki pa ng loob ko. Sana po ay magpakita kayo ng habag at pagpapatawad. Nabulag ako noon at hindi ko nakilala ang tunay na dragon. Magpakita ng habag at pagpapatawad. Kapatid na Yuyaw, ngayon alam mo na ba na mali ka? Pero naaalala ko. Noong inubos ko ang lakas ng espiritu ko habang nire-reforma ang sarili kong ahas. At huminto ang pagtaas ng aking kultibasyon. Sinabi mo sa akin ng may buong katapatan. Na mabagal lang naman magpraktis ang ate mo at wala lang yun. Basta may proteksyon ka mula kay kapatid Baizen. Noon. Taos puso ka. Ilang kapatid Marshall. Pinapakiusapan ninyo akong isipin ang kabuuan. Huwag ninyong linlangin ang puso ko kapag nagbibiro kayo. Naisip ninyo ba na ang ahas na iyon ay binuno ko sa napakaraming dugo at pawis? Mula sa unti-unti kong pagpapalaki rito. Isang salita lang ninyong pabaya at tatapusin na ang lahat. At ako pa ang magbabayad ng lahat. Kailanman ba ninyo ako tinanong kung gusto ko? Matandang hukluban. Lagi mong sinasabi na may kakaibang talento si Yao. At na inaasahan siya ng sekta. Kaya raw kailangan namin siyang alagaan ng mas mabuti. Naalala mo pa ba noong unang pasok ko sa sekta? Na mas mabilis pa akong makapagtipo ng hininga kaysa sa kanya ng 3 punto. Ako ang unang beses na mag-isa kong natapos ang gawain ng sekta. At naiuwi ko ang halamang iyon. Nang kuhanin ko ang espiritong damong halos ikamatay ko. Isang simpleng lang ang sinabi mo. Pero paglingon mo, pinuri mo pa ang karaniwang prutas na napitas ni Yao. At lalo mo pa ba siyang pinuri? Tingnan ninyo. Nakalimutan na ninyo lahat. Hindi ako ang gustong magpakatatag. Kayo ang nagtulak sa akin. Kampi nyo. Gusto kong malaman na ang mga yaman ay kailangang ipaglaban mismo. Kampo nyo rin. Pinilit ninyo akong umalis ng kusa, kaya hindi na ako babalik kahit kailan. May balak ba kayong pumatay? Para malinaw sa akin na ang mahina ay likas ng inaapi. Kung hindi lang dahil sa inyo. Hindi ko sana kayo pinatay at winasak ang kaawa-awa ninyong lambing-lambingan. Kung hindi lang ninyo ako itinapon sa napakalupit na bawal na lupain na iyon. Baka ngayon tahimik pa rin ako. At hinahayaan lang ng kahit sino na agawin. Umaasa ako sa kaunting patas na pagtrato. Kayo mismo ang humubog sa akin na ganito ngayon. Ngayong alam na ninyo ang pagkakamali. Di ayusin ninyo ang pag-aako ng kasalanan. Simula ngayon, tinatanggal si Yueyao bilang pangunahing disipulo. Gagawing tagapaglunsad lang. Siya ang mamamahala sa paglilinis ng buong sekta ng palikuran. Hanggang sa ako ang masiyahan. At tungkol sa matandang guro. Dahil sa alaala ng dating kabutihang ipinakita mo sa pagtuturo. Pinapayagan kitang manatili sa sekta para magretiro. Bilang kapalit ng kabutihang loob. Ang mga tagapaglingkod ay mamamahagi ayon sa pinakamababang pamantayan ng isang disipulo. Ang lahat ng iba, ang mga dating pagkakamali ay hindi na muna usisain. Pero hindi nagpapasipsip ang sekta. Mula bukas, dodoblehin ang gawain ng lahat. Hahatiin ng kalahati ang ambag. Ako ang bahala sa paglalaan ng mga supply sa bodega. Ang King Shanzong ay hindi. Dapat tawagin ngayon na gabinete ng Taoti. Napakasimple rin ng mga patakaran dito. 3 lang. Ang salita ng pinuno ay batas na bakal. Unahin munang ibigay ang kailangan ng pinuno. Magpakalulong sa trabaho. Baka sakaling mabuhay. Ang pangalang iyon ang hirap naman pakinggan.
Malaki at mataba. Ang palad ng oso, siguro masarap. Ang tapang ng oso pwedeng ibabad sa alak. Ang balahibong ito, baliktarin mo na lang at gawing alpombra, pwede na rin. Ang natitira. Sa inyo na. Ang mga halimaw na nakalugmok sa bangi ng mga halimaw ng napakaraming taon. Pinira ng Panginoon ng gabinete ng Taoti sa sarili niyang kamay. Sabi nila, niluto raw niya noong gabing iyon ang isang kaldero ng sabaw ng ahas. At kumalat ang bango ng 10 li. Ang mga agilang may pakpak na pilak sa bangi ng giganting taluktok. Nadali ng kapahamakan na pumatay sa buong tuktok. Ang pinuno ang inihaw. Ang iba ay kinatay, binalatan at pinatuyo sa hangin. Sabi, panustos daw sa pagkain. May mga demonyong kultibador na walang takot sa Diyos, na nagbabalak pag nasaan ang mga yaman ng gabinete ng Taoti. Kasama pati ang mga kagamitang mahiwaga, nilulo nila sa isang higop. Wala ni kaunting latak. Pawang mga nasa yugto pa ng sanggol na espiritu. Kapag sobra ang kain, ganoon talaga. Magkaiba man ang lasa, pero ang enerhiyang ibinibigay niyan sa akin ngayon. Hindi na sapat makita. Mukhang panahon na para pumunta sa mas malayong lugar at humanap ng mas matigas na ulam. Talagang dito nagtitipon ang mga top grade na sangkap. Mahika sa ilusyon. Ang antas na ito ng tukso. Hindi man lang kayang guluhin ang puso at isipan ko. Gusto ko ngang makita kung anong kalokohan ang pinaplano ninyo. Ang maliit na immortal ng mga tao na nag-iisa sa napakapeligrosong hanay ng bundok ng myriad na halimaw. Hindi ka ba nababagot? Ako ang Panginoon ng lambak ng peach blossom sa pagitan ng mga mundong ito. Ang Demon King ng anino. Kapag nakita mo ang dangal ng isang immortal, parang wala nang makakatalo. Kung saan nakatuon ang puso, doon din susunod ang landas. Mas mabuti nang manatili ka na lang dito. At sabay nating tahakin ang dakilang dao. Sabay nating malasap ang sukdulang ligaya. Paano? Sabay nating tahakin ang dakilang dao. Sabay nating malasap ang sukdulang ligaya. Patawarin mo na ang mga nauna sa iyo. Ang maliit na halimaw, walang mata pero may lakas ng loob. Nakapanliligaw ka sa mga nauna sa iyo. Handang ialay ng maliit na halimaw ang lahat ng naipon niya. Ang hiling ko lang ay ang naipon mo. Kapag pinatay kita, akin na rin ang lahat. Ang amoy ay masyadong matapang. Medyo nakakaumay. Ano ba ang tunay mong anyo? Mukhang konti lang ang laman ng baliw na punong peach. Pero ang malinis na demonyong hari at ang lakas ng kaluluwa sa katawan na ito ay sakto ring dagdag sa lakas. Kung hindi mo ako pahihinain. Okay pa rin ang lasa. Basta medyo kakaiba lang. Pupunta ako at titingnan kung ano ang laman ng imbakan. Bilang koleksyon ng isang demonyong hari, dapat may mga bagay dyan na pwede pang kainin. Kahit mga halimaw sa hilagang rehiyon, o mga tagapagbantay na nilalang ang bundok Songsaw. Sa menu ko, wala namang masyadong pinagkaiba. Pag nasobrahan sa kain ng mga tinatawag na banal na nilalang na ito. Pero hindi pa rin ako umabot sa puntong iyon. Mukhang kailangan ko pang umakyat at humanap ng mas mataas na lugar. Ang tinatawag na dao ay isa lang namang mga alituntuning itinakda ng malalakas.
Kahit pa ang matandang dragon sa yugto ng pagsasanib, ano naman? Nagpumilit ng 1,000 taon. Sa huli, isang lagok lang pala ng malapot na matamis na laman ang all-in niya. Ang matandang dragon na ito, noong nabubuhay pa, magulo ang buong mundo. At kahit pagkamatay niya, kung makakapanumbalik siya sa munting tamis ng aking dila, sapat na rin iyon. Mula noon, Dao Zun King yun. Siya na lamang ang tanging pinuno ng mundong ito. Ang Dao ay dapat ding umiwas sa talas nito. Hindi masama ang lasa. Sakto ang timpla ng init. Narinig ko ang atay at utak ng dragon sa mundo ng mga immortal. Ay mas lalo pang masarap. Ang kilin na inaalagaan ng emperador ng mga immortal. Tiyak na mataba at malusog. At pati ang sinasabing pildoras na siyam na ikot ng ginto. Hindi ko alam kung pwede bang kainin na parang candy. Saan ka ba nakatayo na walang immortal? May ipapakitang batayan ba ng pagiging immortal? Wala. Ang lupain ng mga immortal ay walang record. Ang mga pasaway ay itatapon sa kulungan ng langit. May itatanong ako sa iyo. Saan gaganapin ng langit na palasyo ang piging nitong mga araw na ito? Anong klase ng salo-salo? Yung tipong inanyayahan lang ang mga panauhin para kumain. Sino ang may pakana? At kailan at saan? Ang piging ng langit na palasyo ay hindi basta pangkaraniwan. Anong kaguluhan yan? Patungo raw sa direksyon ng Kunlun-tsu. Kunlun-tsu. Isang lugar na pahingahan ng angkan ng mga sinaunang dragon. Ngayon mismo, gaganapin doon ang kanilang taunang ritual ng Dragon Ibes. Mag-aalay sila ng Dragon Marrow Golden Fruit sa langit na palasyo. Nasa Kunlun-tsu sila. Maghain ka ng ulat sa langit na palasyo. Alam ko na ang bagay na ito. Ang taong umakyat mula sa mababang mundo na si King Yun ay wala pang 10 araw mula nang makalampas sa pagsubok at maging immortal. 3 malalaking kaso na ang naisampa. Isang biglaang pagsalakay sa Nantianmen. Pang-4 na pagpasok sa lunas ng Kunlun para magnakaw ng kayamanan ng lahing dragon. 3 nasugatan at 17 gwardya ng lahing dragon. Paano po ito dapat harapin ng mga opisyal? Mahal na prinsipe, labis na mapangahas ang ginawa ng demonyong ito. Kung hindi siya parurusahan ng mabigat, kinatatakutan nitong mababahala ang mga lahi sa mundo ng mga Diyos. Iminumungkahi ng inyong lingkod na agad ilabas ang utos ng langit. At tawagin ang tunay na Diyos ng dibisyon ng kulog mula sa ikasyam na langit at sa palasyo ng inyuan. Hulihin at ibalik sa kulungan. Mabuti. Utos po, mahal na prinsipe. Mabilis na ulat mula sa hardin ng Panhua. Ano na naman? 3,600 puno ng milokoton sa hardin ng Panhua. Wala nang natirang bunga sa mga puno. Ang nagbabantay sa lupa ay hinimatay sa taranta sa may tarangkahan ng hardin. Utos po ng tunay na Diyos ng dibisyon ng kulog. Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Ang pangmatagalang yelong jade sa palasyong tibid ng Yaochi ay ninakaw. 300 tapayan ng banal na alak at 120 uri ng pambihirang sangkap ay nawala na parang bula. Bagong ipinabatid lang ng matandang alchemist. Sabi niya, iyong bagong niluto niyang eliksir ng siyam na ikot. Hindi pa nga nailalabas sa horno. Pero ninakaw na pati ang buong hurno at ang mga gamot dito. Baguhin ninyo para sa akin ang utos ng langit. Ipasa ninyo ang sabi ko mismo. Inaanyayahan si King Yun na umakyat sa bulwagan. Grabe, ang pagkain hall na ito talagang hindi basta-basta. Narito na si King Yun.
Alaynan, hinahanap ninyo ako. Kinyon, hindi ka pa umaabot ng 10 araw mula nang umakyat. 3 malalaking kaso na agad ang nagawa mo. Nais kong malaman, sa ganyang kapusukan mo noong bagong salta ka. O baka hindi mo lang alam ang mga patakaran sa mundo ng mga Diyos. Kaya ka ipinatawag dito sa bulwagan para magpaliwanag. Anong mga patakaran ang sinasabi ninyo? Sabihin nga ninyo, pakinggan ko. 3,000 taon bago mamunga ang isang puno ng milokoton. Iyan ang tunay na kayamanan sa mundo ng mga Diyos. At hinimay mo pa ng ubos ang mga bunga. Sobra na ang kabastusan mo. 3,000 taon na ang puno mo ng milokoton. Nakain ko. Napasok na ng espiritong lakas ang katawan. Tumaas na ang antas ng kultibasyon. Bakit ka nagtatanim ng milokoton? Hindi ba para ipapakain sa mga tao? Kung kinain ko, ibig sabihin mahusay ang pagtatanim mo. Ang puno ng milokoton ay ang 3,000 taong puso at dugo ni Reyna Ina. May sarili iyang ayos ng pamamahagi. Dapat alam sa mundong ito ang pagtatanim sa tagsibol at pag-ani sa taglagas. Bawat isa ay may kanya-kanyang panahon. Paano magiging walang patakaran ang mundo ng mga Diyos? Ikaw ang mahilig umangkin. Iyan ang tunay na sumisira sa kaayusan ng langit. Kaayusan ng langit. Napakalaki ng mundong ito ng mga Diyos ninyo. At napakarami ring patakaran. Kung gayon, magtanong lang ako. Itinakda ninyo ang mga patakaran. Para ba gumanda ang buhay ng mga Diyos? O para ikulong ang mga Diyos at hindi makabusog sa kain? Talaga namang makapagsalita ka. Kung walang patakaran. Ngayon, ninakaw mo ang mga milokoton. Bukas, sa harap ng iba. Baka makapasok ka na sa palasyo ng Yaochi ng basta-basta. At lusubin ang templo ng Budhi para sumalakay sa Lingxiao. Hindi ba kaguluhan na iyan sa mundo ng mga Diyos? Subukan mo nga. Sa bulwagan ng Lingxiao ng King Yun. Paano mo nagagawang magpasaway ng ganyan? Ano ba talaga ang pakay mo? Nandito ako para makipagpalitan ng isang usapan sa inyo. Palitan. Ang lawak ng mundong immortal. Ang dami ng mga sangkap. 3,000 taon na kayong hindi nagkikita. 5,000 taon nang di napupuntahan. 10,000 taon nang nalulubog sa abo. Ito ang tinatawag na pagwasak sa lahat ng bagay. Mga immortal. Ako ba, wala naman akong ibang talento. Kundi kumain. Kapag kumain ako, lumalakas ang espiritong lakas ko. Kapag mas lumakas ako, mas marami at mas gagandang sangkap ang kaya kong kunin. Kapag busog ako, mas lalong lumalakas. Paikot-ikot na siklo ito. At sa bawat subo ko, lahat ng sangkap ninyo, ginagawa kong totoong lakas panglaban. Sa susunod na may manggulo mula sa demonyong mundo, o kahit sinong demonyong Panginoon na magulo ang ulo, hindi na kailangan ng paligoy-ligoy. Magpadala na lang ng hukbo at general sa loob ng 300 taon. Para hanapin ako, isang salita lang. Hindi rin naman mali ang sinabi niya, kamahalan. Ang kunlun na lahi ng dragon ay taon-taong nagbibigay ng tributo. Ang kristal na utak ng dragon ay nakaimbak na sa langit na imbakan ng 3,000 taon. Walang sino mang gumalaw niyon. Sa loob ng 30,000 taon, lalo nang nababawasan ang mga bunga ng persimon. Habang dumarami naman ang mga bunga, ang lupang taniman sa hardin, ay halos lahat natabunan na ng mga puno ng peach, wala nang masandalan ang paa. Ayos din to. Sige, ganito na lang ang usapan. Ako ang bahala sa inventaryo mo. Ikaw naman, ituro mo sa akin ang daan. Saan sa mundong immortal may masarap kainin? Kung sino ang may alagang mga masasarap na bagay? Kung saan may lumabas na tunay na sangkap mula sa isang lihim na lugar? Pakiusapan mo ang mga tao mo na sabihin sa akin. Ang matitira, hindi mo na kailangang alalahanin. Ay, nga pala. Sa iyong kaharian na imbakan, may 3 batong ginseng na 30,000 taon na. 2 balangkas ng dragon. At 49 na itlog ng Feng Huang. Kanina, naamoy ko iyon habang dumaraan ako. Kapag mas matagal na kaimbak, mas madaling mabalik ang alon. Ako na ang kukuha niyan para sa'yo. Kailan ka darating? Kapag nandyan na ako, daraan na lang ako ng madalian. Salamat po, kamahalan. Isulat na lang sa talaan ang gasto sa sopas. Sa susunod, libre kitang pakakainin ng hot pot na may phoenix at kilin. Ano ba nang ginagawa ninyong lahat, nakatulala? Pumunta kayo sa hilagang rehiyon at hanapin ang matandang demonyong hayop na yon. Tumaba na naman ba siya kamakailan? Ayon sa utos. Talagang tumaba nga. Tingnan ko nga.
Sino ang nasaktan? Ng lahi ng dragon. Ang natitirang 3,000 taong lakas ng matandang dragon. Ang linis pa rin ng amoy. Huwag kayong ma-excite. Tingnan ko nga kung paano ko aayusin ang laman mong iyan. Nga, wala na ang matandang dragon. Wala nang haharang sa'yo mula ngayon. Kung saan mo gustong pumunta, doon ka. Hindi rin naman ganoon kaboring ang mundong immortal. Ano na naman yan? Ang nasa hilagang rehiyon na iyon. Nalunasan ko na ang dating sugat ng matabang demonyong hayop na iyon. Talagang gusto niyang lumapit para personal na magpasalamat sa'yo. May pangalan ba siya? Noon, wala. Ngayon meron na. Binigyan ko siya ng pangalan. Anong pangalan? Chimyu. Bakit Chimu ang pangalan? Dahil mabilis siyang tumakbo. Tama. Nakita mo na ba ang listahan ng mga kalahok sa Bawexian yan? Nag-withdraw ang Badha Domain. Sabi nga, may pinadalang mga sangkap. Anong nangyari sa daan nila ng guro? Kagagaling lang nila sa mahabang paglalakbay at balik na agad. Buti na lang may bakanting pwesto. Di pa nga ako nakakaisip kung anong lulutuin sa Bawexian yan. Tara, puntahan natin ang hardin ng mga halamang espiritu. Tingnan natin kung may makukuha tayong maganda. 3,000 taon na. Ang ingay sa harap ng Lingxiao Hall, isang beses lang sa ganito. Ay naku. Bakit ka nandito, immortal? Kusina ng mga immortal. CJ. Mag-ingat ka po, immortal. Doon sa loob ng bakuran. Alam na. Hindi masama ito. Ano ang tawag dito? Bumalik sa pagiging immortal. Chai to fruit ang tawag dyan. Isang bunga lang tuwing 3,000 taon. Siksik sa espiritong enerhiya. Pwedeng gawing eliksir ng siyam na balik ng buhay. Pitasin ko isa. Immortal. Isang piraso lang ang meron dito sa buong hardin. Iyan ang utos na iniwan ng ninuno ng sekta. Kailangang maghintay ng buong 3,000 taon sa kalang pwede. Kaya pa naman, medyo maasim. Mga 3 buwan pa, magiging ayos na. Tara na. Pumunta tayo sa loob ng hardin at silipin. Ano? Busog na busog. Hindi. Ikaw na may pakpak pa naman. Ikaw ba ang bagong dating? Narinig ko na tungkol sa iyo. Kumakain ang utak ng dragon habang humangata ng panutsong peach. Napakalaki ng ganang kumain. Ang lakas ng loob mong magsabi niyan. Ikaw ang espiritong hayop na nagbabantay sa hardin. Anong klase ka pala? Astig. Ha! Isa sa 4 na halimaw ng sinaunang panahon. Kaya pala may kakaiba kang dating na medyo hawig sa akin. Amoy busog ka rin. Kakampi ka niya. Hindi. Nakain ko na ang isang piraso ng kaluluwa niya, kaya naghalo na. Ikaw, nakain mo si Taoti. Isang kagat lang. Tapos, may galit ka ba sa kanya? Hahaha. Siyang ay Taoti ng sinaunang panahon. Ako ang Kyongki ng sinaunang panahon. Pareho kaming 4 na halimaw. Hindi kami close. Pero mas malinaw sa akin kaysa sa iyo kung gaano siya kakulit kumapit. Kaya mong lamunin ang natitirang kaluluwa niya, tapos nagwawala ka pa rin sa paligid. Interesting. Bakit ka nandito ngayon? Kasali ako sa Bawexian yan. Naghahanap ng mga sangkap. Balak mo akong gawing ulam. Eh di wow. Sa tingin mo, dahil mukhang matanda ka na, hindi ka na masarap, wala bang maganda sa hardin?
Ang mga espiritong hayop at mahiwagang ibon, bihirang sangkap ang tingin ko dyan. Ituro mo nga ako ng daan. Hahatiin ko sa kalahati ang para sa iyo. Sa silangang sulok ng hardin ng mga espiritong materyales, may pugad ng gintong pakpak na malaking agila. Malambot at makatas ang laman. Mas masarap kapag inihaw at kinain. Sa kanluran may isang napakatandang bunga ng ahas. Pinakabagay ibabad sa alak. Tungkol naman sa timog na sulok, may isang lawa roon. May inaalagaan doong ilang itim na isdang karpa ng ilalim ng mundo. Ayos din ang lutong iyan, sulit na sulit. Ang hirap lang hulihin. Masyadong madulas. Salamat. Tama, gusto mo bang lumipat ng lugar? Masyadong maliit ang bakura na ito. Hindi ka man lang maikakatayo ng tuwid ang buntot mo. Ang kalansay ng bituin sa hilagang lupain ay bakante ngayon. Sapat din ang espiritong enerhiya. Kakalipat lang doon ni Chitu. Kayo na ang magkapitbahay. Ikaw na tao. Minsan marunong ka ring makisama. Isa akong tagaluto ng mga alay para sa mga Diyos. Hindi ko tinitingnan ang tao, kundi ang mga sangkap. Ikaw na ang bahala sa desisyon mo. Bukas pupunta ako sa hilagang lupain para kumain ng hotpot. Kasabay noon, dadalhan kita ng kaunting alak na may buto ng dragon. Kung ililipat, di ilipat. Ayos ito. Kawawang baka. May 1 minuto pa. Hindi pa dumarating si King Yun na immortal. Hindi nagmamadali. Baka tumakas na sa takot ang bagong immortal na kusinero na iyon. Narinig kong nitong mga nakaraang araw. Binaligtad niya ang buong hardin ng mga espiritong materyales. Nakatakas pati ang mga tagapagbantay na hayop sa loob. Tumakas na. Kahit ang Kyongki ay dinala pa sa hilagang lupain sa magdamag. Habang paalis siya, pinalipad ng pakpak niya ang buong taniman ng bungang ahas at alimango sa kanluran. Halos kalahati ang nalagas. Nagpasok ang langit ng bagong tagaluto ng alay. Hindi malinaw ang pinanggalingan. Sabi nila, kinuha pa raw niya ang Kyongki ng hilagang lupain. At winasak ang hardin ng mga bunga ng pantao. Dumating na. Ito ang katas ng Dragon Marrow at pulot ng 10,000 taon na ginseng. Pira-pirasong natirang pilak ng siyam na ikot na eliksir na ginto. Pulang dragon fruit, itim na isdang karpa ng ilalim ng mundo, gintong pakpak na malaking agila at langis ng taba. At saka, ang pakpak ni Kyongki. Bago ilipat si Kyongki, binigyan niya ako ng isang balahibo ng buntot. Ibinaon ko sa ilalim ng sopas para pampatamis. Iyan ang ibinigay ni Cheitu. Naitakda na ang latak ng putik na bumara sa sugat sa loob ng 3,000 taon. Pagkaraan kong mapiga ang mantika, akin na iyon. Iprito at kainin, mas lalo pang sumasarap. Sa loob ng 30,000 taon, ngayon ko lang natikman ang ganito kasarap. Mukhang kaya pa nitong katawan ko na mabuhay ng 30,000 taon pa. Ha 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 ha. Hayaan na natin ang nangyari sa hardin ng pantao. Mukhang may konting lasa na rin ang mundo ng mga immortal. Ha 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 ha. Saan naman tayo pupunta sunod? Sa kanlurang lupain ng Badha. Nagkalas na ang mga monghe roon. Pero sabi nila may patlang ng disyerto sa kabila. Sa kailaliman ay may nakalibing daw na mga labi ng sinaunang espiritong hayop. Hindi ko makalat ang espiritong enerhiya. Dapat masarap ang lasa. Halos tapos na.
Sa 33 langit, nakaikot na ako hanggang ika-12. May 21 pang hindi ko pa napupuntahan. Ilang oras mo balak kainin? Hanggang sa hindi na makakain pa, doon lang titigil. Sige, sunod na istasyon,